Maya-maya pa'y lumingon si Haring Jericho sa mga kabalyero sa likod at itinaas ang kanyang espada. "Para sa pagmamahal sa Terraveda!" sigaw ni Haring Jericho. Dahil dito ay mas lalong tumaas ang moral ng mga kabalyero at sinugod nila ang mga Sakson. Napaatras nang wala sa oras ang mga Sakson nang dumugin sila ng mga kabalyero. Nakatayo sina Reyna Michelle at Mang Rigor sa labas ng tolda habang tinatanong nila sa malayong ermitanyong nakabalabol na nakatayo sa may tuktok ng burol. Nahihiwagaan si Reyna Michelle sa pagkatao nito at kung bakit niya tinutulungan ng hukbo ng Terraveda. "Sino siya?" takang tanong ng Reyna kay Mang Rigor. "Baka isang taong nagpapapansin," tugon ng matanda. "Kilala mo siya?" kasunod na tanong ni Reyna Michelle. "Sabihin na lang natin, nakarapat dapat siya sa ating pasasalamat," nakangiting tugon ni Mang Rigor. Muling tumingin si Reyna Michelle kay Barracuda hanggang sa umalis ito sa burol. Pumasok naman ang Reyna sa tolda. Nang makababa, sumalubong kay Barracuda ang usok ng digmaan. Nagkalat ang mga bangkay sa lupa. Halo-halo na ang katawan na kanyang nakikitang nakahandusay sa paligid. May mangilan-ngilan siyang nadadaanan na kabalyero, ngunit karamihan sa mga ito ay mga bangkay ng Sakson at Barbaro. Mabagal na naglakad si Barracuda sa gitna habang tinitignang mabuti ang mga katawan ng mga nasawi. Sinusuri kung makikita niya ang bangkay ng mga kaibigan niya na sina Ramon, Nicolas at Kael. Sa paglalakad niya ay nakakita siya ng isang umuungol na kabalyero. Nilapitan niya at tinanong kung nasaan ang hari. Itinuro lang ng kabalyerong direksyon sa hilaga pagkatapos ay namatay na ito. Tumayo si Barracuda at dali-dali niyang pinuntahan ang direksyong tinutumbok ng daliri ng kabalyero. Mula naman sa unahan, patuloy lang ang pakikibaka ni Haring Jericho sa mga kaaway. May mga Sakson ng walang habas na tinataga ang kabalyero na nakatihaya sa lupa. Duguan na ito ngunit hindi pa rin siya tinitigilan ng kaaway. Mabilis na lumapit si Haring Jericho at inundayan niya ito ng isang saksak sa likod. Bumagsak na duguan ang Sakson ng hugutin ni Haring Jericho ang kampilan. Namatay itong nakadilat ang mga mata. Biglang itinaas ng kabalyero ang kanyang braso na para bang may sinasabi kay Haring Jericho. Tumalungko si Haring Jericho para pulsuhan nito. Nang makayuko para akayin at suriin ito, ay tsaka naman nalagutan ng hininga ang kabalyero. Dahil dito, labis na nalungkot si Haring Jericho sa nangyari dahil sa marami ding nasawi sa mga tauhan niya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay lumabas si Elias mula sa likod ng isang bato at naglakad patungo kay Haring Jericho. Nang makalapit, agad nitong itinaas ang espada. Nakita at naramdaman naman ni Haring Jericho ang refleksyon ng sandata sa espada na nakabaon sa lupa. Tumayo siya at agad na sinalag ang atake. Ngunit nang akmang hahampasin na niya ito ng kampilan ay natigilan siya nang bumungad si Elias. Sandali niyang tinitigan si Elias. Ginulat siya ng isang saksak ni Elias at agad na hinugot ang espada na siyang ikinasugat ng malubha ni Haring Jericho. Napaluhod si Haring Jericho sa panghihina ng bumao ng piraso ng espada sa loob ng katawan niya. "Nang dahil sa iyo, kaya ako ito nagawa," wika pa ni Elias. Umugot ng lakas si Haring Jericho at ginulat ng saksak ang batang druid. Nagkatitigan sila na parehong gulat sa isa't isa. Nagsimulang mapasukan ng dugo si Elias nang idiniin palalo ni Haring Jericho ang kampilan sabay hinugot ito. Bago malagutan ng hininga ay nakuha pang ngumiti ni Elias kay Haring Jericho. Isang ngiti ng taong tanggap na ang kanyang kamatayan. Binitiwan ni Haring Jericho ang baluti ni Elias at tinayaan itong bumagsak sa lupa na di na humihinga. Hindi tuloy maiwasan ni Haring Jericho na makaramdam ng lungkot sa pagkamatay ng kanyang dating kaibigan. Tinitigan niya ito ng ilang sandali bago tumalikod at nagsimulang maglakad habang nakahawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang sugat. Hindi pa man siya nakakalayo kay Elias ay bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa. Napaluhod siya na nakatukod sa lupa ang kampilan. Pinilit niyang gumapang papunta sa gilid ng lambak
at nang makalapit ay sumandal siya sa bato. Tinitignan niya ang paligid na puno ng mga katawan ng nasawing kalaban. Maya-maya pa ay napapikit na lang siya ng mga mata dahil sa panghihina. Nakaramdam naman ng kakaibang kaba si Reyna Michelle habang tumutulong sa pag-aasikaso sa mga sugatan sa loob ng shift hospital. Agad siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang pumasok si Nicolas na dala ang isang magandang balita. Malaginang, nais ko pong ibalita sa inyo na nanalo po tayo sa laban. Ang mga Sakson ay nasa ganap na pag-urong. Umatras silang lahat matapos naming mawasak ang kanilang depensa. Nagpadala ako ng tauhan upang iuwi ang ating tagumpay. Lumapit ang Reyna sa kanya. Si Jericho! Agad na napayuko ng ulo si Nicolas dahil sa hiya. Hindi niya masabi na nagkahiwalay sila ng hari dahil sa marahas na pagbuga ng apoy ng puting dragon. Huwag kang mag-alala. Hahanapin namin siya. Hindi kami titigil hanggat hindi siya nakikita. Anong kabalyero. Salamat. Tumalikod si Reyna Michelle nang tumango si Nicolas sa kanya. Ipinatong niya ang isang kamay sa ulo at ang kabilang kamay naman ay sa mesa. Tumingin si Nicolas ngunit hindi alam ang gagawin. Napahawak si Reyna Michelle sa dibdib niya na parang nahihilo siya. Ay, kailangan ko pala ng sariwang tubig. Tumango ang isang kabalyero sa kanya at tumalis agad para kumuha ng tubig. Tinupisan dali ni Reyna Michelle ang manggas sa damit niya pagkatapos ay bumalik na siya sa kabalyerong inaasikaso niya. Umalis si Nicolas na walang anumang salita mula kay Reyna Michelle. Ipinagpatuloy ng ermitanyong si Barracuda ang paghahanap kay Haring Jericho. Sa paglalakad niya, nakita niya itong nakaupo na nakasandal sa isang bato. Mabilis niyang dinaanan ng mga kabalyerong nakahandusay at pumunta sa batang hari. Nang makalapit ay sinuri niya agad ang pulso nito sa bandang leeg. Nararamdaman niya ang pulso. Nilagay niya ang braso ni Haring Jericho sa balikat niya at hinila siya pataas. Habang paalis, napansin pa ni Barracuda ang patay na katawan ni Elias na nakahandusay sa tabi ng mga kabalyero at Sakson. Pinandilatan niya ito ng mga mata pagkatapos ay dali-dali niyang inakay si Haring Jericho palayo sa larangan ng digmaan. Hawak pa rin ni Haring Jericho ang kampilan o Excalibur na siyang tumapos sa buhay ng batang druid. Dinala ni Barracuda si Haring Jericho sa kagubatan kung saan alam niyang magiging ligtas pansamantala si Haring Jericho. Nang magmulat si Haring Jericho mula sa pagkawala ng kanyang malay, ay natanaw niyang nakaupo si Javier sa kabilang side ng campfire at nakatalikod sa kanya. Bumalik na ito sa pagiging binata na suot ang kanyang paboritong damit. Javier? Mahinang bigkas ni Haring Jericho. Agad na tumayo si Javier at nag-aalalang pumunta sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Sinubukan ni Haring Jericho na lumipat sa isang posisyong nakaupo, subalit biglang sumakit o kumirot ang sugat niya sa bodega. Dito sa parting ito bumao ng huwad na kampilan ni Elias na labis namang iniinda ni Haring Jericho dahil tila hindi humuhupa ang sakit na nararamdaman niyang pinsala. Hinawakan niya ang balikat ni Javier. Ipinatong ni Javier ang isang kamay sa balikat ni Haring Jericho at saka siya hinawakan sa kaliwang braso. Humiga ka muna, magpahinga ka. Saad ni Javier. Inayos nito ang posisyon ng katawan ni Haring Jericho at isinandal ang ulo niya sa putol na trosong inuupuan nito. Saan ka ba nagpunta? Tanong bigla ni Haring Jericho. Hindi na mahalagang malaman pa yon, tugon ni Javier. Ang tagiliran ko. Ang sakit. Daing ni Haring Jericho. Napasulyap si Javier sa sugat. Dinudugo ka pa. Ipahinga mo muna ang katawan mo. Magiging maayos ka rin mamaya. Wika ni Javier. Ngunit nag-aalala pa rin ito sa tinamong sugat ni Haring Jericho. Sa palagay niya ay hindi ito basta pangkaraniwang sugat lang. Malamang may ginawa si Elias sa kanya kaya hindi tumitigil ang pagdurugo ni Haring Jericho sa may tagiliran.
Hindi pa alam ni Javier na isang espada ang nagmula sa hininga ng puting dragon ang itinusok kay Haring Jericho. Ayos lang yan. Akala ko mamamatay na ako. Sambit ni Haring Jericho habang iniinda ang sakit sa tagiliran. Patawarin mo ako, Jericho. Akala ko hindi na talaga matutupad ang nakasaad sa propesiya. Nagtataka namang napatingin si Haring Jericho kay Javier habang maluha-luha itong humihingi ng kapatawaran sa kanya mula sa pagkabigo sa kanya na protektahan siya laban kay Elias. Hindi maintindihan ni Haring Jericho kung ano ang mga bagay na pinagsasasabi ni Javier. Ngunit tinayaan niya na muna itong magsalita hanggang sa ito'y matapos. Akala ko aabot ako sa oras. Dagdag pa ni Javier. Ano bang pinagsasasabi mo? Hinawakan ni Haring Jericho ang batok ni Javier para masabi nito sa kanya ang buong katotohanan. Ibinunyag naman ni Javier sa kanya na siya ang mangkukulam sa burol na pumatay sa mga Saxon warrior. Ako ang gumupo sa mga Saxon sa lambak. Ako rin ang siyang nagpahinto sa pamimihasa ng puting dragon. Gayunman, ginawa kong lahat ng yun upang mapigilan si Elias na siyang nakatakdang pumatay sa iyo. Patawarin mo ko kung nahuli ako sa pagdating. Binitiwan ni Haring Jericho ang batok ni Javier tsaka siya tinapik sa kanyang balikat. Ang nakatalo sa kanila ay ang mangkukulam na yon. Nasaksihan ko mismo kung paano niya ginawa ang lahat. Wala ang kasalanan sa nangyari. Litanya ni Haring Jericho. Hindi ito naniwala sa nakakagulat na revelasyon ni Javier. Kahit pa inamin nito at ginigiit na siya talaga ang mangkukulam na si Barracuda. Pero ang totoo, hindi talaga naniniwala si Haring Jericho. Hindi dahil sa iniisip niyang niloloko siya o gumagawa lang ng kwento si Javier, kundi ayaw niyang tanggapin na isang mangkukulam si Javier. Nagpakita siya ng maikling ngiti kay Javier kahit na nahihirapan siya. Maluha-luha naman ang binata. Ako nga yun. Hinawakan ni Javier ang pulso ni Haring Jericho habang umiiyak. Naburang ngiti ni Haring Jericho. Huwag ka ngang maging katawa-tawa dyan, Javier. Hindi talaga bagay sa'yo. Tumingin siya pabalik kay Javier. Malaking kalokohan ito. Bakit mo sinasabi sa akin lahat ng to? Medyo galit na pagkakasabi ni Haring Jericho. Dahil ako ay isang mangko. Napahinto bigla si Javier sa sasabihin nang parang sumasabog ang puso niya sa sakit na nararamdaman. Parang hindi pa niya kayang ipagtapat ang tunay na pagkatao kay Haring Jericho dahil natatakot siyang baka kamuhian siya at itakda bilang kaaway ng Terraveda. Subalit naisip ni Javier na ito na ang panahon para malaman ni Haring Jericho ang buong katotohanan. Nanginginig siyang itinuro ang sarili niya. Isa akong mangkukulam. May mahika ako at ginagamit ko ito para sa iyo, Jericho. Para lang sa iyo. Para ikaw ay maprotektahan. Sabay nangilid ang mga luha ni Javier. Javier, hindi ka mangkukulam. Malalaman ko agad yun. Alam kong hindi ka ganun. Wika ni Haring Jericho. Tignan mo to. Ibinaling ni Javier ang kanyang ulo patungo sa apoy at itinutok ang kanyang kamay. Itinaas naman ni Haring Jericho ang ulo para tignan ang gagawin ni Javier. Kahit na hindi pa kumbinsido si Haring Jericho ay gusto pa ring ipakita ni Javier ang kanyang mahika sa pamamagitan ng paggawa ng isang animated na dragon mula sa paggawa ng maliliit na mga sparks sa apoy. Upastige, Draka! Usal ni Javier at nanilaw ang kanyang mga mata. Ang isang animated na dragon ay nabuo mula sa ibabaw ng siga ng apoy. Matapos nito ay bumalik ang tingin ni Javier kay Haring Jericho na tila hindi sigurado sa kung ano ang kanyang nakita. Magkahalong gulat at galit ang kanyang naramdaman sa kanyang nasaksihan. Iwan mo muna ako. Malumanay na sambit ni Haring Jericho at umiwas ng tingin kay Javier. Jericho, maniwala ka naman. Saad ni Javier. Hindi, ayoko. Hindi mo ba narinig?
Basta iwan mo ako mag-isa. Sigaw ni Haring Jericho. Napilitan tuloy na umalis si Javier na mabigat ang loob. Hinatid lang ito ng tanaw ni Haring Jericho na patuloy na nagdududa pa rin sa katotohanan sa kabila ng kanyang mga nalaman. Kinabukasan, nakabalik na rin ang natitirang puwersa ni Haring Jericho sa Terraveda mula sa kakatapos lang na digmaan sa Kamlan. Ito'y dahil na rin sa naging mungkahin ni Nicolas na lisanin na ang lugar upang magamot ng maayos ang kanilang mga sugatan at mailibing ng tama ang mga nasawi nilang kasama. Nakatingin si Reyna Michelle sa bintana habang ito'y nagmumuni-muni. Napapanood niya ang pagdating ng mga kabalyero na nagmula sa labas habang inililipat ang mga katawan ng mga namatay na natatakpan ng puting tela patungo sa nakahanay sa parisukat na mga karo. Pumasok si Nicolas sa silid. Naglakad ito palapit sa Reyna at huminto ng ilang talampakan ng layo. Naparoon siya para iulat ang pagsusumikap ng ilang pangkat ng mga search unit sa paghahanap sa kanilang nawawalang hari. Subalit ilang oras nang nakakalipas ay wala pa rin silang makitang palatandaan mula kay Haring Jericho sa lugar. Maging ang White Mountains na bihirang puntahan ng mga dayo ay nasuyod na nila pero bigo pa rin silang mahanap ito doon. Bagay na hindi kinatuwa ng Reyna. 3 patrol na ang bumalik mula sa kabundukan, mahal na ginang. Ngunit wala pa rin silang makitang bakas niya. Malungkot na pahayag ni Nicolas. Dapat nandun lang siya! Galit na sagot ng Reyna. Nakipag-ugnayan na kami sa mga taga-nayon. Bawat lalaki, babae, bata, wala kaming nakuhang impormasyon. Natatakot ako na baka napahinto si Nicolas. Nandyan lang siya sa labas. Hanapin niyo pa. Huwag kayong titigil sa paggalugad sa mga bundok hanggat hindi niyo siya nakikita. Kailangan niyo mahanap agad ang asawa ko. Autoridad na utos ni Reyna Michelle. Dama ni Nicolas ang galit ng Reyna dahil sa sobrang pag-aalala kay Haring Jericho. Ngunit kahit saan sila magtungo ay hindi nila mahagilap ang hari. Niwala man lang silang nakitang bangkay nito. Basta na lang itong naglaho na parang bula. Sa wari ni Nicolas ay baka kinuha ito ni Raya at dinala sa kanilang kuta. Pero ang problema, hindi nila alam kung saan nagkukuta si Raya. Masyadong malawak ang tangway ng Mersya, kaya naman nahihirapan silang hanapin ito. Matapos ang giyera ay inabandona na rin nila ang mga bayan na nasakop nila. Tuluyang nanghina ang hukbo ni Raya matapos silang matalo sa digmaan. Ang kapabayaan niya ang nagtulak sa kanyang pagkatalo. Nabahiran na ng kasamaan ng kanyang puso, kaya wala na siyang malalapitan ngayon. Opo, patuloy po tayo maghahanap, mahal na ginang. Hindi po kami susuko hanggat hindi siya nakikita. Pangako ni Nicolas na siyang ikinagaang konti ng loob ng Reyna. Buhay siya. Alam ko, nararamdaman ko yun. Wika ni Reyna Michelle. Tumalikod na si Nicolas para umalis. Sino pa ang hindi nakikita? Tanong bigla ng Reyna. Si Mang Rigor po. Tugon ni Nicolas nang lumingon ito. Nawawala rin pala siya? Gulat ni Reyna Michelle dahil magkasama lang sila ng matanda sa tolda ng pagamutan noong kasagsagan ng digmaan. Subalit magmula noong magpakita ang mahiwagang ermitanyong nasa burol ay doon na rin nagsimulang maglaho si Mang Rigor. Hindi. Mula noong matapos ang labanan. Maikling tugon ni Nicolas at umalis na. Mula sa walang tigil na pagsuyod ni Mang Rigor sa kakahuyan ay nahanap niya rin sa wakas sina Javier at Haring Jericho. Naupo sandali si Javier sa apoy sa tabi ni Haring Jericho na nagpapanggap na natutulog. Tumayo siya nang makitang paparating ang tiyuhin. Inaasahan na niya ang pagdating nito dahil nakapagpadala siya ng mensahe gamit ang isang ibon. May pagbabago ba? Tanong ni Mang Rigor. Wala pa. Tugon ng hindi mapakaling si Javier. Sige, titignan ko. Lumapit si Mang Rigor sa tabi ni Haring Jericho na nakahandusay pa rin sa putol na troso. Napansin ni Javier ang mga halamang gamot na dala ni Mang Rigor, ngunit nahalata niya na parang kulang ito.
Yan lang ba ang nakuha mo? Tanong pa ni Javier. Nakakalat pa rin hanggang ngayon ang mga sakson sa paligid ng kamlan. Hindi magandang maghanap ng ganong oras. Paliwanag ng matandang manggagamot. Wala man lang bang katas ng halamang yaro? Wala man lang kahit isang dahon ng manta? Saad pa ni Javier. Nakakuha ako ng kompre. Tugon ni Mang Rigor. Dapat nagdala ka man lang ng ganun. Wika ni Javier. Naaapurahan sa mga dinalang gamot ng tiyuhin. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakikinig lang sa kanila si Haring Jericho na tuloy pa rin sa pagkukunwaring tulog. Kaysa magdadaka dyan iho, bakit hindi mo na lang painumin ang mga kabayo at siguraduhin mabusog sila? Hindi na natin kailangan magtago dito ng mas matagal. Tiyak na hinahanap na rin tayo ni Raya. Sambit ni Mang Rigor na medyo naaalibadbaran na sa mga reklamo ng pamangkin. Umalis naman si Javier. Matapos na ipadala ni Mang Rigor si Javier upang pakainin ng mga kabayo, tumigil si Haring Jericho sa pagkukunwaring natutulog at ipinaalam sa kanya na si Javier ay isang mangkukulam. Subalit napansin niyang tila hindi man lang nagulat si Mang Rigor sa kanyang mga sinabi. Hindi ito umiimik. Isa siyang mangkukulam. Wala pa ring sinasabi si Mang Rigor habang ito ay nakatingin lang sa kanya. Dito na napagtatanto ni Haring Jericho na matagal na palang alam ng matandang manggagamot ang sikreto ni Javier. Kung ganun, alam mo, bulalas ni Haring Jericho. Jericho, kaibigan mo siya. Wika ni Mang Rigor. Gusto kong mawala siya. Tugon ni Haring Jericho. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Sarili mo lang ang lagi niyang inaalala. Tugon ni Mang Rigor. Sabihin mong bumalik na siya sa Terraveda. Ayoko na siyang makasama dito. Ipadala mo rito si Michelle. Siya ang kailangan ko. Ngunit tumanggi ang matanda. Hindi mo maaaring pabalikin si Javier. Ako nga alis. Pupuntahan ko ang Reyna para ipaalam na buhay ka. Sambit ni Mang Rigor, ngunit umiling si Haring Jericho. Kailangan ko na manggagamot ngayon, hindi isang mangkukulam. Napabuntong hininga si Mang Rigor. Higit pa ang kaya niyang gawin kaysa sa akin. Higit pa sa maiisip mo, Jericho. Hindi lang siya may mahika. May mga nagsasabi na siya ang pinakadakilang mangkukulam na nabuhay sa mundo. Ang tawag sa kanya ay dakilang babaylan. Mahabang litanya ni Mang Rigor. Si Javier? Tila hindi makapaniwala si Haring Jericho. Kung gusto mo pang mabuhay sa mahabang panahon, kakailanganin mo ang tulong ni Javier, hindi ako. Wika ng manggagamot. Napatingin tuloy si Haring Jericho sa direksyon na pinuntahan ni Javier. Sinusubukan niyang iproseso pa ang lahat ng kaalaman na ito. Makalipas ng ilang sandali, makikitang pinapakain pa rin ni Javier ang mga kabayo gamit ang kamay habang hinahaplos ang isa sa ilong. Naramdaman ni Javier ang paglapit ng tiyuhin kaya tumigil siya sa kanyang ginagawa at lumingon dito. Tiyo, kasabay ang malalim na tanong ni Javier. Mayroong piraso ng espada na nakabaon sa itaas na bahagi ng kanyang dibdib. Panimula ni Mang Rigor. Kung gayon, gagamit ba tayo ng mahika upang maalis ito? Ganun ba? Tanong ni Javier na hindi mapakali. Hindi. Ang talim na tumama kay Jericho ay hindi isang ordinaryong talim. Natatakot akong ito'y mula sa huwad na hininga ng dragon. Ang nakamamatay na malaking kapangyarihan nito ay hindi madaling itanggi. Hindi ito kayang gamutin ng simpleng mahika lang. Paliwanag ng tiyuhin niya na siyang ikinagulat naman ni Javier. Si Medusa. Naibulalas lang ng binata. Ang direksyon ng talim ay hindi may iwasang humantong patungo sa kanyang puso. Ni hindi ka makakaasa na hadlangan ng ganoong mahika.
Kakailanganin nito ang isang kapangyarihan na kasing lakas ng kapangyarihan ng mga sinaunang dragon. Saad pa ni Mang Rigor. Hindi. Dapat may magagawa tayo, tiyo. Halos hindi makapaniwala si Javier sa kanyang mga nalaman. Ibig sabihin lang nito ay mahirap para sa kanya na gamutin ang ganoong klase ng sugat dahil pinipigilan ng mahika ang kapwa mahika. Kaya naghahatid ito ng komplikadong sitwasyon sa isang taong dinapuan ng ganoong pinsala. Ang sidhilangang nagtataglay ng gayong mahika. Sa gitna ng lawa ng Avalon, mayroong isang sinaunang pulo. Makikita mo ito sa ibabaw ng burol, malapit sa lawa. Yon ang pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Dapat mo siyang dalhin doon. Mungkahi ni Mang Rigor. Pero hindi siya papayag nun. Saad naman ni Javier. Gagawin niya. Kinausap ko siya. Sabay tinapik niya sa balikat si Javier at umalis na upang asikasuhin muli si Haring Jericho. Sumunod sa kanya si Javier upang formal na malaman ang magiging reaksyon ni Haring Jericho. Habang kinukumbinsi ni Mang Rigor ang batang hari na payagan si Javier na dalhin siya sa lawa ng Avalon, ay lumuluhang ibinaon ni Raya ang huwad na kampilan sa tabi ng puntod ni Elias. Inilibing niya sa tuktok ng burol ang labi ni Elias, kung saan kahit sa kabila ng paglisan nito ay maaalala pa rin niya kapag nagawi siya sa lugar. Habang nakatarak ang kampilan, mapapansin na merong isang piraso rito ang nawawala. Mukhang dito mismo nanggaling ang sumira sa dibdib ni Haring Jericho. Ngunit nagtataka si Raya kung papaano namatay si Elias gayong nagmula sa talimang sugat nito. Hindi niya alam kung gawa ba ito ng mismong talim na ibinigay niya o may iba pang dahilan na maaaring ginawa si Abner na hindi niya alam. Gayunpaman, nangako si Raya sa paanan ng puntod ni Elias na ipaghihiganti niya ito kina Abner at Haring Jericho. Hindi siya titigil sa ginagawa hanggat hindi namamatay ang dalawa sa mismong kamay niya. Hindi pa tapos ang laban, Elias. Maghihiganti tayo. Maghihiganti tayo. Pinapangako ko yan. Nanlilisik na nakatitig si Raya sa puntod habang walang tigil sa pag-agos ang mga luha niya sa mata. Masakit sa kanyang isipin na may iwan na naman siyang mag-isa. Walang kasama at karamay. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kanyang adhikain na tatapusin niya ito ng mag-isa. Jericho, nahihiyang lumapit si Javier sa nakahigang si Haring Jericho habang ito ay nakasandig sa putol na troso. Dahan-dahang ibinaling ni Haring Jericho ang ulo sa kanya. Kailangan na nating umalis pagputok ng liwanag. Wika ni Javier. Nilalakasan niya ang loob para makipag-usap kay Haring Jericho kahit na alam niyang parang nagbago na ang pakikitungo nito sa kanya. Ako ang magdidesisyon, tugon ni Haring Jericho. Hindi ako papayag na mamatay ka. Natigilan si Javier nang mapatingin ng seryoso si Haring Jericho sa kanya. Wala rin namang magbabago. Tumingala ito at pumikit. Nilapitan ni Mang Rigor si Javier na nasaktan sa sinabi ni Haring Jericho. Nauunawaan nito kung bakit ganito sa kanya si Haring Jericho. Hindi niya ito masisisi dahil buong buhay nang itinanim ng kanyang ama ang pagkamuhi sa mahika, kaya dapat rin itong maintindihan ni Javier. Subalit hindi kaya ni Javier na basta tumayo na lang dito at hayaang panoorin na mamatay si Haring Jericho. Gusto niyang gumawa ng paraan para maisalba ito, para nang sa ganon ay makabawi siya sa kanyang mga kasalanan. Hayaan mo muna siya magpahinga. Huli na para bumiyahe pa. Mahirap hanapin ang daan kapag madilim. Kailangan niyong hintayin ang liwanag. Sabay nakay ni Mang Rigor si Javier sa isang puno. Mababakas ang sama ng loob ni Javier subalit pinipigilan lang nito na maging emosyonal sa harap ng tiyuhin. Naiintindihan naman ito ni Mang Rigor kaya iniwan niya na muna si Javier para makapag-isip-isip. Lumingon sandali si Mang Rigor habang nakatingin ang pamangkin sa kagubatan. Yun ang tamang ginawa mo nung sinabi mo yun sa kanya. Sabay umalis na si Mang Rigor.
Hindi na tuloy napigilang mapaiyak ni Javier sa tinuran ng tiyuhin. Samantala, nakabalik na rin si Raya sa kuta nila. Kasalukuyan itong nakayuko sa trono at mababakas ang matinding galit sa muka. Parang dumidilim na mga ulap ang kanyang aura. Bumukas ang pintuan ng fortress at pumasok si Byron kasama ang dalawang sakson. Yumuko sila kay Raya at pagkatapos nito ay iniulat ni Byron na wala na silang nakitang palatandaan ni Haring Jericho. Pati na mga bakas nito ay tila nabura sa sahig ng kagubatan. Pinuno, pinalugog na namin ang bawat lambak, bawat bangin, bawat talampas. Ngunit hindi namin matagpuan ang hari. Wala ito kahit saan. Takot na pahayag ni Byron. Iniangat ni Raya ang kanyang ulo at sumigaw. Gusto ko siyang patayin! Galit na sigaw ni Raya. Hanapin namin siya. Nanginginig na tugon ni Byron. Kinuyom ni Raya ang kanang kamay at biglang kuminang ang kanyang mga mata. Patay na bumagsak ang isang sakson sa kanan ni Byron nang pilipitin niya ito sa leeg. Nanginig sa takot si Byron sa ginawa ni Raya. Hanapin mo siya. Ngayon din! Mautoridad na utos ni Raya. Walang nagawa si Byron kundi yumuko tumalis ng fortress kasama ang natitirang kasamahan na sakson.